Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ang atin pong pagbasa para sa araw po ng Miyerkules, Enero 8, taong 2025. Hahanguin po natin ang pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanatay 6, mga talatang 45 hanggang 52. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida. Sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila, ang akala nila'y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilala sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang pagsasadiwa o refleksyon ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Mapapansin natin sa atin pong pagbasa na pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay magpakain ng 5,000, ang kanyang mga alagad ay tumawid sa kabilang ibayo at habang siya'y nasa katihan sapagkat hindi siya kasamang lumulan, nahirapan ng kanyang mga alagad at ito'y nakikita ni Hesus sapagkat sila ay pasalungat sa hangin. Parang tayo din, di ba, sa buhay na ito, sa lahat ng ating lakad, sa lahat ng ating gusto, sa lahat ng ating plano, maraming pasalungat sa buhay natin, kaya tayo nahihirapang umusad, nahihirapan tayong umabante, at tatandaan po natin, nakikita ng ating Panginoon yung lahat ng ating ginagawang pagpapagal, yung ating ginagawang paglilingkod, yung ating ginagawa para sa ating buhay, sa ating kapwa, nakikita yan at hindi lingid. At pagkatapos ang Panginoon, sabi sa ating pagbasa, siya'y sumunod, ngunit hindi sakay ng bangka sapagkat pasalungat nga sa hangin ang kanilang tinutumbok na paglalakbay, na ganun din yung tutumbukin na paglalakbay ng ating Panginoon. Pansinin ninyo, kung yung bangka, yung barko kapag pasalungat sa hangin, halos hindi makaabante, di lalo na kung ang tao. Kaya lang, alam natin na kontrolado at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ng ating Panginoon, ang lahat ng bagay, pati ang karagatan, pati ang hangin, pati ang gawa ng masama, pati ang gawa ng masamang espiritu. Kaya walang makakapigil sa Kanya. At sabi ng ating binasa, nakita at napagtanto ng kanyang mga alagad na si Jesus yung naglalakad. Di ba? Maaari nga napagkamalan pa nga nilang multo, di ba? Pero sinasabi ng Panginoon na huwag silang matakot. Ang pinakasusing salita sa atin pong pagbasa ay nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Pagpapatuloy ng Ebanghelyo kahapon ang mga kaganapan sa ating Ebanghelyo ngayon. At mainam na isipin natin maigi ang mga pangyayari. Una, tinuruan niya ang mga tao. Sumunod ng palubog na ang araw, gumawa siya ng milagro at pinakain ang mga ito. Pangatlo, pinasakay niya sa bangka ang mga alagad at pinauwi ang mga tao. Pang-apat, umakyat si Jesus sa bundok at nagdasal. Kinagabihan, nasa pangpang na ang Panginoon, samantalang nasa laot na ang mga alagad, napansin ng Panginoon na nahihirapan ng mga alagad sa pagsagwan. Pero mababasa na madaling araw na nang sumunod siya sa mga ito. Bakit kaya hindi agad sumunod sa kanila ang Panginoon? Oo nga,
Maaring ang sagot ay narito na rin sa ating pagbasa sapagkat siya'y nanalangin. Alam naman natin na si Jesus pagkatapos ng kanyang paglilingkod, pagkatapos ng kanyang krusada, siya'y nananahimik, siya'y nag-iisa. Maaring siya'y nakikipag-communicate, nakikipag-konversasyon, nakikipag-usap sa kanyang ama. Maaring siya'y nagre-recharge sapagkat naubos ang kanyang lakas. Sapagkat siya nasa pagkakatawang tao sa paglilingkod sa kanyang mga kababayan, sa pagtuturo at pagpapagaling, paggawa ng mga himala sa harapan nila. Lalo pat yung pagpapakain sa ganong karaming tao, maaaring siya'y nahirapan din, napagod din. Kaya kailangan mag-recharge. Tingnan ninyo, kung ang Panginoon nangangailangan ng pag-unwind, kung si Jesus ay nangangailangan ng pagpapahinga, ng pagre-recharge, ikaw pa kaya, ako pa kaya, tayo pa kaya? Huwag nating ubusin ang ating buhay. Huwag nating gugulin sa sobrang paggugol ang ating buhay. Magtira tayo para sa araw ng bukas. Inuubos-ubos natin ay kung maubos din yung ating lakas, imbis na magamit tayo ng Panginoon na 70 years, 80 years, 100 years, dahil sa inaabuso na natin yung ating lakas, sinuubos na natin ang ating lakas, baka hanggang 30, 40 lang tayo. Sayang yung ating buhay, yung ating lakas, na dapat ay mahabang may paglingkod sa ating Panginoon. So, sinasabi na ang tanong ay bakit kaya hindi ka agad sumunod sa kanila ang Panginoon? Maaaring ang pwede nating tingnan dito kung bakit hindi agad sumunod ang Panginoon ay upang ipamalas niya sa kanyang mga alagad kung sino siya sa pamamagitan ng paglalakad niya sa ibabaw ng tubig, sa ibabaw ng dagat, para makilala nila kung sino nga ba itong kanilang Panginoon na kanilang sinasamahan at sinusundan. Sabi nga sa ating pagbasa, hindi pa nga nila abot ng kanilang isip, hindi pa nga nila maunawaan yung pagpapakain sa ganoon karaming tao eh. Maaring pinagninilayan, pinag-uusapan pa nila ito. Paanong nangyari yun? Pagkatapos ngayon, ito na naman yung isang himala. Ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Ngunit sinasabi sa ating pagbasa na sinabihan silang huwag silang matakot, lakasan din yung loob. Tingnan nyo, mula sa dagat, sa ibabaw ng dagat, doon sumakay si Jesus papunta sa kanilang sinasakyang bangka. Siguro naman ay naintindihan na nila kung sino ba si Jesus na gumagawa ng himala at mga kababalaghan. Dapat sa ating ding buhay, sa tagal na ng ating paglilingkod at pagkakilala sa ating Panginoon, sa dami na ng himala na kanyang ginagawa, dapat na pagtatanto din na natin. Nakikilala na natin ng lubusan kung sino ba ito si Jesus sa ating buhay. Maaaring hindi mo maiintindihan, pero magtiwala ka lamang. May mga taong pwedeng humadlang para ikaw ay gantimpalaan, pagpalain, bigyan ng pagkakataon, pero kapag kasama mo ang Panginoon, kasama mo sa bangka ng iyong buhay, hindi ka dapat matakot. Dapat mananatili yung lakas ng loob para tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod. Maraming pwedeng dahilan kung bakit hindi ka agad dumating sa kanilang saklolo si Jesus. O, di ba? Totoo yun. Ano yon? Maraming pwedeng dahilan kung bakit hindi ka agad dumating sa kanilang saklolo si Jesus. Pero, ang sigurado ay dumating siya sa tinatawag na perfect timing. Tatandaan po natin, hindi huli ang Diyos kapag sumagot sa ating mga pangailangan. Hindi huli ang Diyos para magpagaling sa ating karamdaman. Hindi huli ang Diyos para isupply niya ang ating mga pangailangan. Hindi huli ang Diyos para iligtas ka sa panganib ng iyong buhay. Tatandaan mo, hindi nahuhuli ang Diyos, siya ay laging nasa tinatawag na perfect timing. Ganito rin madalas sa buhay natin, nagagalit tayo dahil tila tahimik ang Diyos, lalo na sa panahon ng ating paghihirap. Akala mo lang yon, pero ang hindi mo alam, kumikilos na ang Diyos sa ating buhay sa hindi mo inaasahan. At ang kagandahan, ang Diyos sumasagot sa paraang hindi mo inaasahan. Nililimitahan mo yung kanyang kakayahan, pero walang limitasyon ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Pakiramdam natin, pinababayaan na niya tayo, pero ang totoo hindi. Kung susuriin, laging tama lang sa oras ang kanyang dating. Laging perfect timing, ika nga. Magtiwala tayo na sa panahon ng pagsubok, laging darating ang Diyos. Paniwalaan mo, ikaw na nakikinig ngayon na dumaranas ng matitinding hirap, pagsubok suliranin ng buhay. Paniwalaan mo,
darating ang tulong ng Diyos sa iyong buhay sa panahon na hindi mo inaasahan. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa, huwag ka lamang matakot. Ang kailangan natin, ang kailangan mo, lakasan ang iyong loob. Pag nilaya ng mga salitang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Pag nilayan mo yung mga salitang ito, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ikaw at ako ay bahagi ng sanlibutan. Ang sanlibutan tinutukoy ay hindi itong physical world. Ang tinutukoy na sanlibutan, ikaw na tao, ako na tao, tayong tao, yung mankind. Ibinigay at isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sangkatauhan. Ikaw yun, ako yun, tayo yun. Saan at kailan mo nakita ang pagliligtas na ito ng Panginoong Hesus sa kasalukuyang panahon? Itong mga tanong na ito maraming sagot sapagkat sa tagal na nating nabubuhay sa daigdig na ito, napakaraming mga panahon at pagkakataong iniligtas na tayo ng ating Panginoon. At yun yung ating tingnan kung mayroon ka mang nararanasan sa kasalukuyan na kinakaharap sa buhay na tila baga mahirap, tila baga hindi mo na alam ang daan, hindi mo na alam kung paano sosolusyonan, kung paano iniligtas ka noon, paniwalaan mo, ililigtas ka pa rin ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Yan ang ating pagbasa para sa Enero 8, Enero 8, taong 2025. Hinango natin sa mabuting balita, Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, mga talatang 45 hanggang 52. Pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.